Isang mapagpalang araw para sa mga mag-aaral ng San Cristobal Integrated High School. Ako ang inyong guro, si Ginang Robilyn D. Mendoza para sa Filipino 7. At para sa araw na ito, tatalakayin natin ang antas ng wika. Ngunit bago natin talakayin ang antas ng wika, bigyan muna natin pagpapakahulugan kung ano nga ba ang wika. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit natin sa araw-araw. Ibig sabihin ito ay ang mga salita na ginagamit natin sa ating pakikipag-usap sa iba't ibang tao. Ito ay kalipunan ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na bantas upang maipahayag natin ang nais sabihin ng ating kaisipan. O yung tinatawag nating ano ba ang inyong opinyon tungkol dito? O saloobin. Tinatayang nasa pagitan ng 6,000 hanggang 7,000 ang mga wika sa daigdig. Napakarami, di ba? Lalo na sa ating bansang Pilipinas. Ito rin ay depende kung gaano katiyak ang pangahulugan sa wika o kung paano ipinag-iiba-iba ang mga wika at ang mga diyalekto. Ano nga ba yung mga diyalekto? Saan nga ba ito pumapasok? Dito tatalakayin natin ang antas ng wika. So, ang antas ng wika, ano nga ba pag sinabi nating antas ng wika? Ang antas ng wika ay para ring isang tao. May iba't ibang bahagi ito o kategorya. Kung tutuusin, ang antas ng wikang madalas na ginagamit ng isang tao ay isang mabisang palatandaan kung anong uri ng tao siya o kung sa aling antas panlipunan siya nabibilang. Ibig sabihin, kung paano ka magsalita, kung paano makihalubilo at makisama at pagsalamuha sa ibang tao, nakikilala kung saang antas ka nabibilang. Gayun din, ang antas ng wika ay mahalagang maunawaan ng lahat ng tao sapagkat ito ay nagbibigay ng kanyang katayuan sa hinihingi ng panahon at puok at maging sa okasyong kanyang dinadaluhan. So, ibig sabihin, depende rin ang paggamit ng wika sa ating mga puok o lugar na pinupuntahan. So, okasyong dinadaluhan. May dalawang uri ng wika. Ito ay ang formal at di-formal o tinatawag nating informal. Pag sinabi nating formal, ito ay mga salitang pamantayan dahil dito ito ay kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng karaniwang nakakapag-aral ng wika. Gumagamit ng bokabularyo. Mas komplikado kaysa ginagamit natin sa araw-araw na usapan. Kumbaga, ito yung matatalinhagang salita na hindi natin lubos na uunawaan kaagad o yung mga ginagamit lalo na ng mga matatandang tao. Kalimitang ginagamit sa mga paaralan at iba pang mga pangkapaligirang intelekwal. Pag sinabi namin nating formal, may dalawang uri din ito. Ito ay ang pambansa at ang pampanitikan. Tumungo na tayo sa pambansa. Pag sinabi nating pambansa, mga salitang ginagamit sa mga aklat at babasahing ipinalalabas sa buong kapuluan at sa lahat ng paaralan. Ang wikang ginagamit ng pamahalaan at wikang panturo sa mga nagsisipag-aral. Halimbawa ay ang kapatid, malaki, katulong. Kapag sinabi nating pambansa, ibig sabihin na iintindihan ito ng lahat ng gumagamit at nakakabasa. Samantalang pag sinabi naman natin pampanitikan, masalitang matatayog, malalalim, makukulay at sadyang matataas ang uri. Mga salitang ginagamit ng mga manunulat at dalubwika. Pag sinabi natin ang kapatid, kapusod, malaki, gahigante, katulong, katuwang, so may iba pang pagpapakahulugan mula doon sa pambansa na ginagamit natin para sa pampanitikan.
Katulad katulad nga ng halimbawa natin ay ang ating iniirog o iniibig. Sa ibang salita, siya ay minamahal. So sa libro natin, kalimitang nababasa ito, lalo na pag sa panitikan. Pag sinabi naman nating di formal o informal, may mga salitang karaniwan at palasak at pang-araw-araw na nating napapakaninig. Araw-araw na ginagamit sa pakikipagtalastasan at pakikipagsulatan sa mga kakilala o kaibigan. May mga uri din ito. Ang una ay ang kolokyal. Pag sinabi nating kolokyal, ito ay salitang ginagamit natin sa araw-araw nating pakikipagtalastasan, ngunit may kagaspangan. At pagkabulgar, bagamat may anyong repitinado at malinis ayon sa kung sino ang nagsasabi. Ibig sabihin, kung sino ang nagsasabi ay kung sino ang nagpapahayag o ang taong nagsasalita. Pag sinabi natin, halimbawa, formal, ang aywan nagiging ewan, ang piyesta nagiging pista, ang nasaan nagiging nasaan, saan ba, san ba. Ano ba napansin ninyo? Pag sinabi nating kolokyal, nagkakaroon ng pagdadagdag o pagkakaltas ng mga salita. Kumbaga, nagkakaroon ng pagdadaglat, pinaiikli ang bawat mga salita. Ang hintay ka, nagiging teka. Ang huwag, nagiging wag. Kumbaga, pinaliliit, pinauunti, at pinabibilis natin ang pagsasalita. Kung sinabi naman nating kolokyal pa, yan, may mga halimbawa pa tayo. Nadaan ang ewan sa aywan, ang tara na, tana, nagkakaroon ng pag-iikli, di ba? At ang sumunod naman po natin ay ang balbal o ang slang. Noong una, hindi daw tinatanggap ito ng matatanda at may mga pag-aaral dahil hindi daw itong magandang pakinggan. Kumbaga, pag sinabi nating balbal, ito yung mga salitang kalye. Kilala bilang salitang kanto o salitang kalye. Yung pag sinabi natin na tatay, erpat, ermat, pag sinabing security guard, sikiyo, sigarilyo, yosi, kotse, sikot, pulis, lespo, baliw, praning, gutom, tongguts, kumbaga nagkakaroon ng pagpapanibagong pagkakahulugan. May mga iba't ibang uri pa nito, katulad nga sinasabi natin na yung may mga gay lingo na tinatawag. Kabilang pa rin siya dito sa mga salitang balbal. At ang sumunod naman ay ang lalawiganin. Ito ang salitang karaniwang salitain o dialekto ng mga katutubo sa mga lalawigan gaya ng Cebuano, Bicolano, Batanggenyo at iba pa. Ito'y isang palatandaan ng lalawigang tatak ay may punto o accent. Ito yung mga tinatawag natin na may mga punto. Katulad na sa mga Batanggenyo, may alae, yan. Yung mga tinatawag natin, may mga salitaan tayo na kapag halimbawa nagpunta ka sa isang lugar, hindi ka agad natin natutukoy kung anong ibig sabihin nito. Halimbawa dito sa San Cristobal, pag sinabi nilang magdadayag, ano ba yung magdadayag? Hindi ibig sabihin na yung magsasayaw. Ang magdadayag, maghuhugas ng pinggan. Sa iba naman, maghihimpil, magpipispis, yan. Kumbaga may iba't ibang salita. Ang mga yung mga ginagamit natin sa ating sa bahay, yung mga salitain natin sa araw-araw, ang adyo at akyat, yan. At ang panaog, yung mga salitang ginagamit natin, marami tayong mga salitang lalawiganin na kalimitan naririnig natin na kapag sa ibang lugar, ano nga bang ibig sabihin? Pero sa kanila lang natin talaga naririnig. So,
Para sa araw na ito, ayun munang ating tatalakayin at bibigyan daan natin para sa araw na ito. At bukas, bibigyan ko kayo ng pagsusulit at iba pang mga pagpapakuhulugan o iba pang salita para mas mapalalim pa natin ang aralin natin para sa antas ng wika. Maraming salamat!